So, pati kasi yung expenses nyo sa family, pwede po yan na hati-hati. Shared responsibility. For example, sa'yo na tong pinakamalaki. Okay? Ito sa parent mo, ito sa isang mong kapatid, ito sa isang pang kapatid na nasa bahay, na hindi pa mga married, pero nagtatrabaho na o kailangan na magtrabaho para hindi mo naman solo. Okay, Gilibers, kailan nga ba natatapos ang pagiging breadwinner? Yes, marami sa atin itinalaga ng pamilya, unti-unti, dahan-dahan, hindi natin namamalayan. Isang araw, nagising tayo, breadwinner na pala tayo. Kadalasan nangyayari yan sa mga una-una panganay. Di ba? Mga panganay, naging breadwinner na sila. Porque bauna silang pinanganak sa kanila na responsibility, di ba? Pangalawa, yung mga nagsipag-abroad, sila na ngayon na-homesick, nahirapan, sila pa yung naging breadwinner. Pangatlo, yung mga nakatapos ng pag-aaral. Kung sa maraming magkakapatid, ikaw lang nakatapos, sa dulo, ikaw na breadwinner. Or, maybe, yung may pinakamalaking sweldo, siya ang nagiging breadwinner. Alam nyo, walang masama sa pagiging breadwinner. Isang, ano yan eh, para sa akin, it's a privilege na ma-serve natin yung family natin at parents natin. Pero, dapat may hangganan. Kasi tayo din as a person, meron din kasi tayong sariling pundasyon or financial foundation na binubuo. So mamaya, pag-usapan natin wala yan. Pero dito muna tayo sa pagiging breadwinner. Kung ikaw ay breadwinner ngayon, pwede kang mag-comment sa baba. Kung breadwinner ka ngayon, kailangan matapos yan. May hangganan ang pagiging breadwinner. Una, pag breadwinner ka, para magkaroon siya ng hangganan at hindi ka masyadong mahirapan, you have to push the shared responsibility. Ibig sabihin po, hindi completely na ikaw lahat ang gumagastos. Hindi porke ikaw ang nakatapos o ikaw ang panganay, sa'yo na lahat. May shared responsibility. For example, illustrate natin pwede kasi na hati-hati kayo. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Ganito. So, pwede kasi yung expenses nyo sa family, pwede po yan na hati-hati. Shared responsibility. For example, sa'yo na tong pinakamalaki. Okay? Ito sa parent mo, ito sa isang mong kapatid, ito sa isang pang kapatid na nasa bahay, na hindi pa mga married, pero nagtatrabaho na o kailangan na magtrabaho para hindi mo naman solo. Para breadwinner ka man, meron ka namang katuwang, di ba? Hindi naman 100% sa'yo pa din. So, pangalawa pong condition is, limit mo ang responsibility. For example, pinag-aral mo yung isa mong kapatid, nakatapos siya. That means end na. Hindi na yung pati pagpapakasal niya. Hindi na pati pagpapabinyag ng anak niya, pagpapakumpil hanggang sa nagdibu at hanggang sa nanganak, ikaw pa namili ng gatas. Kailangan natatapos. Pag pinag-aral mo siya, mag-usap kayo, sabihin mo, eto na ang ano mo, eto na yon. So, bahala ka na sa sarili mo. Dapat may katapusan ang pagiging breadwinner natin. Hindi sa dapat na-extend sa kanila nilang family. And third po, pwede kasi natin silang bigyan ng source of income. Yes. So, for example, kung talagang malaking kinikita mo, kung ano man ang source of income mo, may negosyo ka or nasa abroad ka, pwede kasing bigyan mo ng source of income yung mother mo, yung father mo, kung malakas pa, kaya pa magtrabaho, o yung iba mong kapatid. Para naman kumikita din sila and eventually, magiging ganito ang senaryo sa inyo. Magkakaroon ng shared responsibilities para hindi lahat ikaw ang gumagastos. Okay? Now, question. Doc, bakit kailangan mag-end ang pagiging breadwinner? Kasi ikaw po mismo, kailangan ma-secured mo rin ang sarili mo. Dito po sa amin, sa IMG Rockstar Community, tinuturo natin ang tamang financial foundation. So, kailangan po kasi yon, magawa mo din yon, kailangan kasi magawa mo din po yon. It's a personal financial foundation. So, ano-ano po yon? Kailangan mag-increase din po ang cash flow natin. So, kailangan meron tayong healthcare. Kailangan meron din po tayong insurance. Kailangan ikaw mismo nababayaran mo utang mo. Kailangan may emergency fund ka. At kailangan po meron tayong investment.
So, magagawa mo lang yan pag nilimit mo ang pagiging breadwinner mo at pag natapos yan. Okay? Dapat natatapos yan para simulan mo tong iyong financial foundation. Doon na pumapasok yung kaya nakakapag-mutual fund ka dapat. Kaya may Kaiser ka dapat. Kasi marami po sa amin tumatawag, marami sa akin, no, mga OFW, gustong-gustong mag-Kaiser. Kasi they want to secure their future. Gusto nila may healthcare na sila, may insurance na rin, and may investment na rin. So, para habang nasa abroad, nag-grow yung pera nila dito sa Pilipinas. Pero, minsan, hindi nila magawa kasi nga nagpapaaral ng kapatid, nagpapaaral ng pamangkin. So, sabi ko sa kanila, bago kayo tumanda, secure your future. Bago kayo tumanda, kailangan meron na kayo sa healthcare nyo, life insurance, and investment. Okay? So, mangyayari lamang po yan pagka may hangganan ang pagiging breadwinner para ma-secure mo ang future mo. Okay? Alright? And we are inviting you po to attend our free webinar. Meron po kami iba't ibang schedule, lalo sa mga OFW. Pwede din pong one-on-one para mas may paliwanag namin sa inyo ang financial foundation and paano ba ang Kaiser, paano tayo mag-avail, anong plan ang para sa iyo. Tulungan din namin kayo magkaroon ng financial check-up. Okay? PM na sa personal FB ko. Yan po ang personal FB nito. Let's go, let's go. Kapi po tayo.